Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Lahat tayo ay gustong bumisita ng zoo dahil gusto nating maka face to face ang mga wild animals na karaniwan ay sa gubat mo lang matatagpuan. Pero sa mga video na mapapanood mo, magkahalong tuwa at takot ang mararamdaman mo dahil sa pagtatangka ng mga hayop na basagin ang salamin na lubhang delikado sa mga tao. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Ang mga unggoy ay likas na gumagamit ng bato upang buksan ang matitigas na buto. Pero di mo inaasahan, kaya din pala nilang basagin ang salamin. Sa video na to na kinunan sa isang zoo sa China, may kita kung paano binasag ng unggoy ang salamin. Ayon sa caretaker ng zoo, tinanggal na nila ang lahat ng bato sa cage para di na ito maulit. Sa lahat ng primate, ang mga gorilla ang pinakamalakas. Isa ito sa pinakakinatatakutang hayop ng Africa dahil sa malaking kong nitong lakas. Sa next video, makikita ang pagbasag nito sa salamin. Mukhang nagalit ata ang gorilla sa mga tao kaya niya ito nagawa. Mabuti na lang at matibay ang salamin at hindi tuluyang nabasag. Kung malakas ang gorilla, di hamak na mas malakas ang polar bear. Hindi lang yan, matalino din ang mga to. Kung mapapansin mo sa video, ang oso ay nagbubuhat ng malaking bato para ipalo sa salamin at ito na nga ang kinatatakutan ng mga tao sa zoo. Pagkatapos ng ilang ulit ng pamamato sa salamin, tuluyan nang nabasag ng oso ang salamin. Agad namang pinaalis ng mga staff ang kanilang bisita palabas ng zoo dahil delikado kung makatakas ang polar bear. Dito naman sa Minnesota Zoo, kamuntikan na ring makatakas ang oso na to matapos nitong batuhin ang salamin. Ayon sa mga nakakita ng pangyayari, binuhat ng oso ang bato na may bigat na 20 kilos at saka ito inahagis sa salamin. Mabuti na lang at ang salamin na to ay may 5 layer at may kapal na 2 pulgada. Ayon sa mga bear expert, maaaring naglalaro lamang ang oso at hindi nito sinasadyang basagin ang salamin. Kung nakakatakot ang oso, mas nakakatakot pa ata ang mga great white shark. Ito ang naranasan ni Gregory Heinzman sa pagbisita niya sa museum. Dahil sa takot, napaliyad na lang si Gregory sa sahig dahil inakala niyang totoo ang shark attack. Ang hindi niya alam, isa lang itong prank na ginawa bilang bagong atraksyon sa museum. Kawawang Gregory. Sa isang experiment, sinubukan ng lalaki na to kung gaano kalakas ang oso na masira ang glass cage. Mukhang ilang araw nang hindi kumakain ng oso kaya parang masarap na ulam ang amoy niya sa tao. Oh no! Dito naman sa isang game show sa Japan, sinubukan nilang asarin ang oso at sukatin kung gaano ito kalakas. Oh no! Makikita na kahit anong laki ng glass cage, para lang itong balikbayan box na niyuyugyog ng oso. Ang ulo ng kambing ang isa sa pinakamatigas na ulo sa Animal Kingdom, kaya huwag kang magulat kung kaya nitong basagin ang salamin. Oh no! Namamasyal ang mga tao sa Columbus Zoo nang makuna nila sa video ang markhor na pilit na hini-headbutt ang salamin. Hindi nagtagumpay ang kambing na to, di gaya ng usa sa next video. Mukhang ordinaryong araw lang sa loob ng salon na to nang bigla na lang nagpanik ang lahat ng tao sa loob ng salon dahil sa peligro na dala ng usa at ang matulis nitong sungay. Mabuti na lang at naisipan din ng usa na umalis na lang at iwan ang mga tao na muntik ng maihi sa salawal. Dito sa Japan, masasaksihan mo ang isa sa pinakamalaking aquarium sa mundo.
Sobrang kapal ng salamin nito at yan ang napatunayan ng kawawang isda na to. Sa umpisa ng video, kalmado ang lahat nang bigla na lang sumugod ang higanting tuna at bumangga sa salamin. Dito binawian ng buhay ang isda dahil sa bilis ng kanyang paglangoy. Oh no! Di niya namalayan na may salamin pala siyang mababangga. Ang mga honey badger ang isa sa pinakamaparaang predator ng Africa. Kaya hindi nakapagtataka kung paano niya naisipan na gumamit ng bato para tangkaing basagin ang salamin. Makikita na parang kinukuskus niya ang bato sa pag-asa na masira ang kanyang hawla. Ito naman ang isang leon na tila ba gigil na gigil sa bata. Mukha atang nahukitan ang leon at gusto atang panggigilan ang baby. Sa video, makikita mo kung bakit hindi ka dapat tumalikod sa tuwing may leon. Ang mga zebra ang isa sa paboritong kainin ng leon, kaya nang makita ng leon ang bata na to nakakulay ng zebra, lumitaw ang killer instinct ng leon at atakihin ang baby. Akala ata ng leon na ang baby ay bagong silang na zebra. Sa bansang Lebanon, pwede kang makipag-selfie sa leon sa likod ng makapal na salamin. Tila ba nakahanda ang leon para magpapansin sa mga turista at magpakuha ng picture. What? O ito, may lakas ka ba ng loob para makipag face-to-face sa mga leon? Para sa batang babae sa video, wala siyang pake sa nakakatakot na reputasyon ng mga leon bilang man-eater. Mukhang gusto atang makipaglaro ng leon sa bata. Kung may papantay sa lakas ng leon, yan ay ang mga tigre. Mukhang masaya ang bata na to magpa-picture na makita siya ng tigre. Ang lalaki naman na to ay nakadikwatro pa nang magpakuha ng picture nang may puting tigre pala sa kanyang likod. Hoy! Ang mga gibbon ang hari ng gymnastics sa Animal Kingdom dahil sa dami ng tricks na kaya nilang gawin. Mahilig din itong umagaw ng pansin sa tao. Kaya sa video, mukhang di ata nagustuhan ng gibbon na hindi sa kanya nakatingin ang tao. Kaya ito ang kanyang ginawa. Ginagawa mo? Mabalik tayo sa maskuladong gorilla. Mukhang okay naman ang gorilla na to nang bigla na lang mag-amok. Maraming turista ang bumibisita sa zoo, pero ang babae na to ay tila ba kursunada ng lalaking gorilla. Sa video, may kita na makatatlong beses niya itong sinubukang atakihin. Feeling ko, kamukha ata ng babae yung ex-girlfriend ng gorilla. Ito ang isa pang gorilla na pasimpleng nagpapapansin sa babae. Mukhang nagpapakipot pa ang gorilla na lumapit sa babae at mukhang kumukuha ng tamang tiyempo. Ganyan ata manligaw ang mga gorilla. Sa London Zoo, sikat ang attraction ng Huggies Dome at ito ang madalas lapitan ng mga gorilla. Ito naman ang bata na mukhang magkakatroma sa gorilla. Sa buong video, mukhang napatunayan naman na matibay talaga ang salamin dahil maski ang malakas ay dito kayang basagin. Pero may isang hayop na kaya kang pagtripan kahit nasa loob ng glass cage. Ito ang mga beluga whale at panuurin kung paano ka nito mapagtitripan. Kilala talagang nambabasa ang beluga whale, kaya mag-ingat ka kung ayaw mong magaya sa kanila. Maski mga baby ay hindi exempted sa kanilang mapaglarong ugali. O teka muna, panuorin niyo tong mga is-shoutout ko. Hello kay Jason Calion, Alfred at Alea D. Labad-Labad, DG Kiachon, Earl Sebastian Pagio, Baby Dexy Glare, at kina Dane Gaverel, Dishon George Martinez at sa pamilya Falarcuna. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa iba pang mga zoo animals na kaaaliwan mo. Ito at panuorin nyo. Sa video ito, mapapanood nyo ang siyam na hayop na hinding-hindi nyo makikita sa zoo.
Matutuklasan nyo kung bakit ang mga hayop na ito ay hindi kayang mabuhay sa pangangalaga ng mga tao. Una ay ang mountain gorilla. May 4 na subspecies ng gorilla. Nariyan ang lowland gorilla, cross river gorilla, at mountain gorilla. Lahat sila ay kayang mamuhay sa pangangalaga ng tao maliban sa isang subspecies, ang mountain gorilla. Ayon sa datos, meron na lamang 1,000 mountain gorilla sa gubat ng Africa. Matatagpuan ito sa kabundukan ng Uganda, Rwanda at Democratic Republic of Congo. Matatakaw ito dahil 6 na oras kada araw ang iginugugol nila para sa paghahanap ng pagkain. Noong 60s at 70s, maraming tao ang sumubok na hulihin ito para ilagay sa zoo, ngunit hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nabubuhay sa zoo dahil pihikan nito sa pagkain. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nilang pagkain, pwede itong mamatay. Mahirap yon dahil hindi naman natin pwedeng tanungin kung ano ang gustong kainin ng gorilla dahil hindi naman sila nagsasalita. Kaya naman madalas sa mga mountain gorilla ay namamatay sa gutom kapag nilagay sila sa zoo. Ang isa pang tinutukoy na dahilan ay ang stress dahil hindi ito sanay na napaliligiran ng mga tao. Sa ngayon, wala pang bansa ang matagumpay na nakapag-alaga ng mountain gorilla sa loob ng zoo. Ang pagkaubos ng mga puno, pangangaso at paglaganap ng sakit ang tinuturong dahilan kung bakit malapit nang maubos ang lahi ng gorilla. Kaya kawawa naman sila. Pangalawa sa listahan ay ang pinakabihira lang makita, ang Javan rhinoceros. Sa 5 species ng rhino, ito ang pinaka nanganganib ng maubos. Ang mga Javan rhino ay may taas na 5 talampakan at may bigat na 2 tonelada. Kahit mukha itong nakakatakot, ang kinakain lang nito ay halaman at prutas. Pwede ka lamang makakita nito sa Ujung Kulon National Park, Indonesia. Ayon sa datos ng mga siyentipiko, meron na lamang 68 to 72 Javan rhino ang natitirang buhay sa mundo. Kasali ito sa ating listahan dahil wala pang zoo ang kinayang magpanatiling buhay ng Javan rhino. Ayon sa mga zookeeper, namamatay raw ang mga Javan rhino kapag ikinulong sa maliit na pwesto. Kung merong zoo na gustong mag-alaga ng Javan rhino, kailangan nilang maglaan ng kulungan na may lawak na 20 square kilometers. Sa sobrang lawak ng 20 square kilometers na kulungan, walang zoo ang kayang magbigay ng ganitong pwesto. Mas gusto kasi ng Javan rhino ang maglakad-lakad sa malawak na gubat, bagay na hindi kayang ibigay ng zoo dahil maliit lang naman ang mga pwesto ng kulungan sa zoo. Siguro, mas maganda kung mabuhay na lang sila sa gubat dahil napaka-espesyal ng mga hayop na ito para lang ikulong sa maliit na hawla. Pangatlo ay ang sawola o kilala din bilang Asian unicorn. Isa ito sa pinaka-rare o yung hayop na bihira lang makita ng buhay. Mukha man itong antelope, mas malapit raw itong kamag-anak ng mga baka. Unang nadiskubre ang sawola noong 1992 sa kabundukan ng Annamite sa pagitan ng Vietnam at Laos. Ayon sa pag-aaral ng mga biologist, meron na lamang 70 sawola ang namumuhay sa lugar na ito. Kasali sila sa ating listahan dahil walang zoo sa mundo ang nag-aalaga ng sawola. Wala pa kasing nakikitang buhay na sawola simula pa ng year 2010. Kung may makita mang buhay na sawola, hindi nila ito ilalagay sa zoo sa takot na baka mamatay lang ang misteryosong hayop na ito. Sa halip, hayaan na lamang sila na mamuhay kung saan sila natagpuan. Sa ngayon, puro pictures at videos na lamang ang nagpapatunay na may natitira pang buhay na sawola sa Asia. Ang sabi ng iba, mas malaki pa ang tsansa mo na tamaan ng kidlat kesa makakita ng buhay na sawola. Pang-4 sa listahan ay ang mga narwhal. Merong 80,000 narwhal sa mundo at peligro na rin silang maubos. Meron itong matutulis na sungay na parang unicorn. Pero hindi ito sungay at sa halip, ito ay ngipin na kayang humaba ng 10 feet. Ang mga balyenang ito ay kayang humaba ng 18 feet at tumimbang ng 2 tonelada. Pwede ka makakita nito sa dagat ng Greenland, Canada, Norway at Russia. Noong 60s at 70s, sinubukang alagaan ng isang batang narwhal na si Umiyak sa New York Aquarium, ngunit namatay rin ito kaagad.
Kahit ilang beses pang subukan ng ibang aquarium ang mag-alaga ng narwhal, palagi lang itong namamatay sa loob ng swimming pool kahit na malawak naman ang pwesto. Kaya nitong mamuhay ng hanggang 50 years sa wild, ngunit madali itong namamatay pag nasa pangangalaga ng mga tao. Kaya naman simula din nun, wala ng ocean park ang sumubok pang mag-alaga ng narwhal dahil tsak na mamamatay lang ito. Tsaka, hindi ka ba natatakot na baka matusok nila ang salamin at saka mabasag, tapos malunod lahat ng mga tao sa loob ng aquarium? Wala lang, naisip ko lang. Panglimayang higanteng pusit. Ito ang hayop na naging paksa ng alamat dahil umaatake raw ito ng mga barko. Kakaunti pa lang ang nalalaman ng mga scientists sa giant squid dahil nagtatago ito sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Sa bansang Japan noong 2004, nakuna ng picture ang buhay na giant squid sa pinakaunang pagkakataon. Dahil sa nakatira ito sa kailaliman ng dagat, ang mata nito ay kasing laki na ng bola ng volleyball para makakita sila kahit madilim ang paligid. Magpasa hanggang ngayon, wala pang giant squid ang matagumpay na nailagay sa aquarium ng buhay. Madalas kasi sa mga nakolektang giant squid ay naabutang patay na o di kaya ay inanod sa dalampasigan. Kung meron mang namataang buhay na giant squid, maaaring may sakit na ito at malapit nang mamatay. Kaya bakit mo pa ilalagay sa aquarium ang giant squid kung mamamatay rin naman ito? Ang isa pang problema kaya hindi mailagay sa aquarium ang higanteng pusit ay dahil sobrang haba nito. Ang pinakamalaking nadiskubre nito ay may haba na 59 feet. Sa ngayon, huwag mong asahang may makita kang giant squid sa mga ocean park dahil hindi ito sanay na mamuhay sa aquarium na ginawa ng mga tao. Siguro, kung meron mang giant squid sa aquarium, wala sigurong maglilinis ng kanilang aquarium. Lahat kasi sila ay takot at baka kainin sila ng higanteng pusit. Ang sumunod sa listahan ay ang blobfish. Tinawag itong blobfish dahil mukha itong malambot na naaagnas na isda. Kapag nakita mo ito sa ilalim ng dagat, mukha lang itong ordinaryong isda. Kapag dinala mo naman ito sa lupa, mukha silang nakasimangot na matanda. Kung gusto mong makakita ng blobfish, dapat ka muna makarating sa lalim na 3,000 feet. Sobrang lalim ng bahagi na ito, kaya sobrang lakas ng water pressure at pwedeng madurog ang sino mang lalangoy rito. Dahil dyan, ang mga blobfish ay nag-evolve ng may malambot na katawan na parang gelatin para hindi sila madurog sa bigat ng water pressure. Hanggang ngayon, pinag-aaralan ng mga scientists kung paano buhayin ng blobfish sa aquarium para naman makita sila ng mga tao ng face-to-face at hindi lang puro sa picture. Yun nga lang, mahirap itong gawin dahil ang gusto ng mga isda na ito ay yung lugar na may malakas na water pressure, bagay na hindi kayang gayahin sa anumang ocean park. Ang susunod nating bida ay ang Indri na matatagpuan lang sa isla ng Madagascar. Isa ito sa pinakamalaking species ng lemur sa mundo na tumitimbang ng hanggang 9 kilo. Namumuhay ito sa taas ng puno kung saan sila naghahanap ng makakain. Kaya nitong mabuhay ng 15 hanggang 18 years sa gubat, pero pag kinulong mo ito sa hawla, hindi ito tatagal ng 1 taon. Mabilis daw kasi itong ma-stress kapag maraming tao ang gumagambala sa kanila. Bukod pa riyan, mapili ito sa pagkain, kaya nahihirapan ng mga zookeeper na pumili ng ipapakain sa Indri. Meron itong pinipiling specific na pagkain kada oras. Naobserbahan din ng Indri na hindi ito nanganganak sa tuwing nasa pangangalaga sila ng mga tao. Sa ngayon, peligro ang mga Indri na tuluyan ng maubos dahil sa walang habas na pagkasira ng kanilang tahanan. Second to the last ay ang pink fairy armadillo. Ito ang pinakamaliit na uri ng armadillo. Ginagamit nila ang kanilang mahabang kuko para humukay ng lupa kung saan sila naninirahan. Dahil dyan, mahirap makahanap ng pink fairy armadillo dahil palagi itong nasa ilalim ng lupa nagtatago. Ang hayop na ito ay matatagpuan lamang sa kapatagan ng Argentina. Ito ay aktibo sa gabi, nakatago sa lupa, palagi nag-iisa at may haba lang na 6 na inches.
Kasali sila sa ating listahan ng hayop na hindi mo makikita sa zoo dahil hindi naman ito nabubuhay na matagal sa kulungan. Ang pinakamatagal na may nabuhay na pink fairy armadillo ay umabot lang ng 2 taon. Nai-stress kasi ang mga armadillo sa tuwing binabago ng mga tao ang kanilang tahanan kung saan sila nasanay ng mamuhay. Mahilig itong kumain ng insekto, ngunit kapag naamoy ng armadillo na hinawakan ng tao ang kanilang pagkain, hindi na nila ito kakainin. Dahil dyan, nagdesisyon ng mga zoo sa buong mundo na huwag na lamang ikulong ang bulilit na ito dahil kawawa naman kung mamamatay lang sila sa kulungan. Ang last sa list ay ang swallow bird. Napakaganda ng mga ibon na ito kaya nakapagtataka kung bakit walang zoo ang nag-aalaga nito. Alam mo kung bakit? Yan ay dahil sa kanilang flight behavior. Ang mga swallow birds ay palaging lumilipad at bihira lang itong dumapo sa kung anumang bagay. Kaya pa nga nitong lumipad ng walang tigil ng buong araw. Kung minsan, ang mga swallow birds ay kayang lumipad ng 6,000 milya sa loob ng 1 buwan nang hindi man lang humihinto. Dahil sa ganitong pag-uugali ng ibon, hindi ito pwedeng ikulong sa hawla dahil may stress ito kapag hindi sila nakakalipad ng malayo. Ang isa pang dahilan ay dahil sa ang mga swallow birds ay may kakaibang paraan ng pagkain ng insekto. Humuhuli ito ng insekto habang lumilipad. Kumbaga, sinasakmal nila ang insekto habang nasa himpapawid. Kaya naman kung aalagaan mo sa zoo ang mga ibon na ito, kailangan mo magpakawala ng libo-libong insekto kada araw para lang mapakain ang ibon na ito. Para sa huling video, matutuklasan nyo kung bakit wala kayong makikitang great white sharks sa mga aquariums at zoos. Diba? Nakapagtataka kung bakit walang great white sharks sa mga ocean park. Sabay-sabay natin yung tutuklasin kaya panuurin nyo ito. Sa tuwing bumibisita ka sa mga aquarium, ano ang pinakagusto mong makita? Gusto mo ba ng mga cute at makukulay na isda? Mas matutuwa ka ba kapag nakakita ka ng mga dikya? Sa dami ng mga hayop na pwede mong makita sa ocean park, merong isang isda na pinaka-excited akong makita. Yan ay walang iba kundi ang pinakamabangis na maninila ng karagatan. Ang pamilya ng mga pating. Dito sa Manila Ocean Park, pwede ka makakita ng leopard shark, white-tip sharks, at pwede mo ring makasayaw ang zebra shark. Yan ay kung malakas ang loob mo. Dito naman sa Okinawa Tsurami Aquarium, nakayanan ng mga Hapon na ilagay sa aquarium ang pinakamalaking uri ng pating. Yan ay ang whale shark. Pero sa lahat ng mga pating na pwede mong makita, may isang namumukod tangi na hindi mo makikita sa lahat ng aquarium. Ito ang pinakasikat at pinakakinatatakutang species ng pating, ang great white shark. Kahit ito ang pinakasikat at ang gustong makita ng mga tao, bakit walang aquarium sa mundo ang nag-aalaga nito? Hindi mo ba napansin na walang aquarium ang nag-aalaga ng great white shark? Masyado ba itong delikado para alagaan ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, aalamin natin ang kasaysayan ng great white shark. Sino-sino ang sumubok na alagaan ng pating na ito? At makatarungan nga ba na ilagay sa aquarium ang pinakamalupit na hunter ng karagatan? Sa mga hindi nakakaalam, ang great white shark ang pinakamalaking predatory shark sa buong karagatan. Humahaba ito ng 20 feet at kayang tumimbang ng 1,000 kilo. Mas lalong sumikat ang lahi ng pating na ito dahil madalas itong kontrabida sa mga pelikula. Sa sobrang kasikatan ng great white shark, maraming tao ang gustong makakita nito ng malapitan. Maraming ocean park at oceanarium ang nagbalak na maglagay ng great white shark sa kanilang aquarium. Yun nga lang, wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Ang pinakaunang beses na may nagtangkang maglagay ng great white shark sa aquarium ay naganap sa SeaWorld San Diego noong 1955. Sinubukan nilang alagaan ang 1 taong gulang na white shark na may habang 4.6 feet. Sa kasamaang palad, namatay ang pating pagkalipas lang ng 24 oras. Pagkalipas ng 5 taon, ang Waikiki Aquarium sa Hawaii ay nag-alaga ng isang 13 feet na great white shark. Namatay rin ito pagkalipas naman ng 2 araw.
Noong 1962, inalagaan sa Marineland, Florida ang 8 talampakang pating sa aquarium, ngunit hindi rin nagtagal ang buhay nito. Magpasa hanggang ngayon, wala pa ring ocean park at aquarium ang nagtagumpay sa pag-aalaga ng Great White Shark. Umabot na sa 30 piraso ng Great White Shark ang inalagaan ng mga scientist, ngunit lahat ng pating ay hindi tumagal ng 1 buwan at binawian din ng buhay. Ayon sa mga shark experts, maraming dahilan kung bakit hindi nabubuhay sa aquarium ang Great White Shark. Una, nangangailangan ito ng malawak na mapaglalanguyan. Ang mga Great White Sharks kasi ay migratory animals. Ibig sabihin, palagi itong naglalakbay. Minsan na nga itong namataang lumilibot mula South Africa hanggang Australia sa loob lang ng 4 na buwan. Palagi naglalakbay ang mga Great White Shark kaya hindi mo sila pwedeng ikulong sa maliit na aquarium. Maliban pa dyan, ang mga pating ay hindi pwedeng tumigil sa paglangoy. Nakahihinga lamang kasi ang mga Great White Shark sa tuwing may pumapasok na tubig sa kanilang bunganga habang lumalangoy. Sinasagip ng kanilang hasang ang tubig para kuhanin ang oxygen na siyang dahilan kung bakit nakakahinga ang mga pating sa ilalim ng tubig. Kaya naman palagi mo itong makikitang lumalangoy dahil maaari silang mamatay sa pagkalunod kung hindi sila kikilos. Ito ang nangyari sa ibang pating kaya sila namatay kapag pumulupot at hindi makagalaw sa lambat. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi mo makikita ang Great White Shark sa aquarium ay dahil meron itong masamang epekto sa kanilang utak. Ayon sa mga shark expert, nadidepress o nalulungkot ang pating kapag inalis mo siya sa dagat at nilipat sa aquarium. Sa sobrang lungkot, nawawalan na ito ng ganang lumangoy, kaya kailangan pa itong tulungan ng mga tao para muling lumangoy. Ang isa pang epekto ng kalungkutan ay nawawalan na ito ng ganang kumain. Kinakailangan ding subuan ang mga Great White Sharks para maingganyo itong kumain. Kapag wala ng ganang lumangoy at kumain ng pating, dito ito magsisimulang mamatay. Pangatlong dahilan kung bakit masama sa pating ang aquarium dahil hindi nila nakikita ang glass o yung salamin. Palagi nabubunggo ang nguso ng pating sa salamin kaya nagdudulot ito ng pasa at bukol. Bukod pa riyan, nagkakaroon ng maraming sugat ang pating kaya maaawa ka na lang sa kanila pag nakita mo. Bukod sa mahirap alagaan ang mga Great White Sharks, magastos rin ang pagpapanatili nito sa aquarium. Kaya kailanganin mo ng maraming pera para lang mabuhay sila. Dapat ay meron kang komplikadong makinarya sa panguhuli nito. Noong year 2009, gumawa ng hakbang ang Monterey Bay Aquarium sa California para ilipat ang 4 na talampakang Great White Shark. Importanteng mailagay ang pating sa truck na may dambuhalang tangke para hindi ma-stress ang pating. Pagdating sa destinasyon, marahang kinuha ang pating palabas ng tangke. Maraming tao ang kinakailangan sa buong proseso para siguraduhing ligtas ang pating. Nung handa na ang Great White Shark, sa kanila ito pinakawalan sa bago nitong aquarium. Magastos ang pag-aalaga ng Great White Shark dahil nangangailangan ito ng malawak na aquarium, maraming tauhan at komplikadong makinarya upang panatiliin itong buhay. Sa loob ng 55 days, matagumpay na nabuhay ang shark sa loob ng aquarium. Iyon nga lang, nakitaan nila ito ng simptomas ng stress gaya ng kawalan ng ganang kumain. Kung patatagalin nila ang pating sa aquarium, siguradong mamamatay lang din ito gaya na nangyari sa ibang pating. Kaya naman gumawa ng malaking desisyon ang mga namamahala sa Monterey Bay Aquarium na muling pakawalan sa dagat ang pating bago pa ito mamatay. Yun nga lang, pagkalipas lang ng 1 linggo mula nang binalik ito sa dagat, napag-alamang namatay din ang pating sa dalampasigan. Ayon sa tagapagsalita ng Monterey Bay Aquarium, gumastos sila ng $200,000 o mahigit 12 million pesos para lang sa Great White Shark na nabuhay lang ng 55 days. Napakalaking pera ang kakailanganin sa pag-aalaga ng Great White Shark, kaya naman pinanghihinaan ng loob ang mga investor na huwag gumastos sa mga pating na ito,
lalo na't alam nila na madali itong mamatay sa aquarium. Dito naman sa bansang Australia, matagumpay ang mga scientists na panatiliing buhay ang great white shark sa loob ng 16 days. Ang 16 na araw ang isa sa pinakamatagal na kinayang mabuhay ng great white shark sa loob ng aquarium. Nangyari ito sa Manly Marineland Aquarium noong 1968. Yun nga lang, nagkaroon ng samot-saring problema. Palagi kasi nitong kinakain ng mga isda na kasama niya sa aquarium. Maski ang mga scuba diver na pumapasok sa aquarium upang maglinis ay kinakagat ng pating, kaya walang tao ang kayang makalapit sa pating na ito. Binalak nila itong ibalik sa dagat, ngunit nangangamba sila na baka atakihin nito ang mga tao sa beach dahil sanay na itong mangagat ng tao. Kinalaunan, nagdesisyon ng may-ari ng Manly Marineland Aquarium na tapusin ang buhay ng pating sa paraan ng 3 putok ng bala. Dito naman sa Japan, naganap ang pinakahuling beses na may muling sumubok na mag-alaga ng great white shark. Nangyari ito sa Okinawa Charumi Aquarium noong year 2016. Marami ang umasa na magiging matagumpay ang mga Hapon sa planong pag-aalaga ng pating. Sa kasamaang palad, pagkalipas lang ng 3 araw, namatay din ang pating. Mula 2004 hanggang 2011, wala ni isang bansa ang kinayang mag-alaga ng great white shark na tumagal ng 198 days. Lahat, puro namatay lang matapos ng ilang araw. Sa ngayon, ipinagbabawal na ang panguhuli ng great white shark para ilagay sa aquarium dahil sila ay mga endangered species. Ang mga pating kasi na ito ay malapit ng maubos, kaya kailangang protektahan ng gobyerno ang mga nananatiling pating sa karagatan. Sigaw ng mga animal rights activist, tantanan at hayaan na lang mga pating na mamuhay sa likas nitong tirahan at huwag nang hulihin ang mga pating dahil kawawa naman. Kesa gumastos ng malaki sa pag-aalaga nito sa aquarium, mas dapat nating pagtuunan ng pansin ang pangangalaga ng karagatan para maging ligtas ang lahat ng hayop pati na ang mga pating. Dahil ang ganito kalakas at kahusay na isda ay hindi naman talaga nababagay sa aquarium at kundi mas bagay sila sa dagat. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!